para tumanggi na ipatawag kung sino man yung resource person. Eh nagpadala nga siya ng surprise witness, siya lang nakakaalam eh. Hindi ko po inawat eh. At Mr. nung- President, No, sandali po, hindi pa ako tapos. At nung hinanap kong pilit, pinagtanong ko yung mga addresses, lahat ng mga kakilala ni Gutesa. At inalam po namin sa pamamagitan ng CCTV footage. Baka naman merong sumalubong o merong kasama na pwede natin matunton kung nasan si Gutesa. Ganun po kasi ang aking pagnanais na talagang get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ano po magagawa ko? Mr. President, wala nga pong nakasulat doon sa transcript tungkol nga po doon sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Eh paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag eh. Samantalang dapat niyang ipatawag, siya mismo ang nag-highlight. Isip-isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating 2026 budget. Ganun ka-importante ang bahagi na yon, Mr. President. Hindi ba dapat? Ipinahayag mo yun eh. Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. Ganun lang. Ba't hindi mo pinatawag? Kung pinatawag mo yun, malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President, para hindi malagay sa transcript. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo, eh kung nasa transcript, di sana pinatawag ko. Baligtad po ang ginawa ninyo, Mr. President. Katulad din po sa 30 Nara Street sa South Forbes. Ilan po yung binanggit ng mga tao doon? Hindi ko po sinasabing totoo yun, pero for purposes of the inquiry and investigation, kung talagang ganun, kalawak ang inyong pananaw. Dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutesa, pati CCTV po pinakita ninyo. And dami po sana ng pagkakataon na nakita sana lahat ng mga binanggit ni Saldico na mga ginamit na sasakyan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tawagin natin yung kung sino man yung security agency doon. Pero hindi po ninyo ginawa eh. Pero sasabihin po natin, you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako ang sasabihin ninyong inconsistent. Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo, hindi dumating, nakiusap ako, naimbitahan uli. Ang sabi po ninyo sa pamagitan ng inyong interview, eh kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of inter-parliamentary courtesy. Mr. President, hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng inter-parliamentary courtesy? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, hindi ko po igagalang inter-parliamentary immunity sapagkat ang pinag-uusapan dito ay interes ng mamamayan. Huwag po tayong magtago kung saan-saan. Sinabi po ninyo, Mr. President, Senator Lacson, yung Apostille Convention. Hindi ba pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo na kung si Saldico lamang ay makakuha ng isang subscribe statement, kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya.